Huwag mong lalapitan ng batang yan. Amoy basura ka at baka mahawaan mo pa siya ng kung anumang karumihan mula sa pinanggalingan mong lugar. Ang boses ni Ivana ay matalim, parang kristal na basag na tumutusok sa katahimikan ng malaking hall. Iyon ang unang bagay na narinig ni Amarantha, ang boses na puno ng pagkamuhi at pagmamataas. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Amarantha sa malamig na marmol na sahig ng Alcacid Mansion. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang basong gatas na may timpladong vitamins para kay Nathan, ang batang lalaking nakaupo sa harap niya na may blangkong mga mata. Bago pa man makapagsalita si Amarantha, ramdam na niya ang bigat ng tingin ng mga taong nasa paligid. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay tila umiikot, nagbibigay ng nakalululang liwanag sa kanyang pagiging hamak. Dahan-dahan siyang tumingala. Nakita niya si Nathan, ang batang may malungkot na mga mata na tila laging humihingi ng tulong sa gitna ng karangyaan. Nakita rin niya ang baso na nakapatong sa mesa sa tabi ni Ivana, isang basong may kakaibang kulay na malayo sa gatas na hawak niya. Ang sikmura ni Amarantha ay biglang kumirot. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, na parang isang malamig na kamay na pilit humahawak sa kanyang puso. Hindi niya namalayan na nanginginig na pala ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa basong hawak ni Ivana. Isang maliit na patak ng kakaibang likido ang unti-unting humahalo sa inumin ng bata. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, nahihirapang lumunok dahil sa tuyot na lalamunan. Ang buong paligid ay biglang naging bingi, tanging ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso ang kanyang naririnig. Isang ritmong tila nagbababala ng isang malaking trahedya. Bakit kailangang maging ganito kalupit ng tadhana? Bakit sa tuwing sinusubukan niyang maghilom, laging may humihila sa kanya, pabalik sa bangin ng kawalan? Hindi na niya pinansin ang sakit sa kanyang mga tuhod. Sa isang mabilis na kilos, winaksin niya ang basong hawak ni Ivana. Ang baso ay tumama sa sahig. Ang tunog ng babasaging nagkahiwa-hiwalay ay parang isang sigaw. Sa loob ng tahimik na silid, ang gatas ay kumalat sa mamahaling carpet at doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amarantha ang mukha ni Dante, ang lalaking minahal niya sa lihim na mga pangarap. Ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong puot at pandidiri. Dante, kung alam mo lang ang tunay na kulay ng babaeng nasa tabi mo, maniniwala ka ba sa isang katulad ko? O habang buhay na lang ba akong magiging anino na walang karapatang magsalita sa harap ng iyong hustisya? Ang mga pintuan ng mansyon ay bumukas ng malakas at sa isang iglap, ang mundo ni Amarantha ay gumuho kasabay ng paghila sa kanya ng mga gwardiya palabas ng Alcacid compound. Hindi na niya narinig ang mga pagtatanggol ni Nathan dahil ang bata ay tila naging isang estatwa na lamang sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig na basang-basa ng dinalang gatas. Ang bawat hakbang ng mga gwardiya ay parang isang martilyo na tumitibok sa kanyang bungo, hanggang sa maramdaman niya ang malakas na pagtulak sa kanya sa labas. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang malamig na tubig ay humahalik sa kanyang balat. Isang haplos na hindi nakapagbibigay ng ginhawa, kundi ng mas matinding pangangatog. Naglakad si Amarantha sa ilalim ng dilim. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila may kadenang nakakabit sa kanyang mga paa na humihila sa kanya pababa. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi sa kanyang mga tuhod na sugatan mula sa pagkadapa at ang pait ng pagkakaalala sa malamig na mga mata ni Dante. Nang hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang katawan, napaupo siya sa gilid ng isang barong-barong na yari sa mga lumang yero at kahoy. Ang bawat pagtulo ng tubig mula sa mga bubong ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng mga luha na hindi niya mailabas. Hanggang sa isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat
Isang kamay na magaspang, tuyot, at puno ng mga bakas ng mahabang panahon ng paghihirap. Tumingala si Amaranta at nakita ang isang matandang babae na may mga matang tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ito si Lola Esme. Sa loob ng maliit na silid na puno ng amoy ng luma at basang papel, pinagmasdan ng matanda ang bawat guhit sa mukha ni Amaranta. Nang makita ni Lola Esme ang peklat sa balikat ng dalaga, ang marka ng trahedyang naganap 10 taon na ang nakalilipas, isang kakaibang liwanag ang nagningning sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, kinuha ni Lola Esme ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Nang buksan niya ito, inilabas niya ang isang kupas na larawan ng isang sasakyan at isang piraso ng papel na may sulat kamay na hindi na maintindihan. Sa mga sandaling iyon, ang nakaraan ay tila bumalik nang may bagsik ng isang bagyo. Ang pangalan ni Ivana ay nabanggit, hindi bilang isang maalagang babae, kundi bilang ang pumatay sa kanyang sariling kapatid. At ang taong nagmaneho ng sasakyang kumasasaga sa buhay ng anak ni Amaranta. Ang buong mundo ni Amaranta ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang pagkapagod ay napalitan ng isang apoy na matagal na niyang kinalimutan, ang apoy ng katarungan. Paano nga ba nagkaroon ng ganoong klaseng halimaw ang mukha ng isang anghel? At paano niya hahayaang magpatuloy ang kasinungalingan kung ang katotohanan ay nakatago lamang sa isang kahon na hawak ng isang matandang nais na ring makalaya sa bigat ng lihim? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, huminga ng malalim si Amaranta. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtanggap, ay unti-unting napalitan ng isang determinasyon na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Kung ang hustisya ay hindi ibibigay ng tadhana, kailangan ko ba itong agawin gamit ang aking sariling mga kamay? Ang mga unang sinag ng araw ay tumatago sa siwang ng mga yero ng barong-barong ni Lola Esme. Ngunit para kay Amaranta, ang liwanag na yon ay hindi nangangahulugan ng pag-asa. Ito ay isang hudyat ng paghahanda. Gamit ang isang lumang gunting at basang tela, pinutol niya ang kanyang mahabang buhok na dati maingat niyang inaalagaan. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang isang mahiyain at mapagkumbabang boyband. Ngayon, kailangan niyang maging iba. Pagkalipas ng ilang araw, sa tapat ng malaking gate ng mansyon ng mga Alcacid, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng kupas na apron at may mukhang binahira ng dumi upang hindi agad makilala. Ito na si Mara. Ang kanyang mga mata ay pinalitan ng isang maskara ng pagpapakumbaba, isang anyong walang kibo at laging nakayuko. Sa tulong ng rekomendasyon ni Lola Esme, isang papel na may nakatatak na lumang selyo ng pamilyang naglingkod sa mga Alcacid sa loob ng 3 dekada, ay mabilis siyang pinapasok ng mga gwardiya na tila hindi na siya naaalala sa kabila ng gulo noong nakaraang linggo. Pagpasok sa loob, ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng kanyang pagkatalo. Naroon ang mga mamahaling gamit na nagniningning sa ilalim ng ilaw, mga bagay na hindi kailanman magiging para sa kanya. Ngunit sa paglalakad niya patungo sa quarters ng mga katulong, nakita niya si Nathan sa dulo ng pasilyo. Ang bata ay nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatingin sa labas nang may lungkot na walang katapusan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila may kidlat na gumuhit sa pagitan nila. Hindi kumurap si Nathan. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at lumabas si Ivana. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at pagmamataas. Tiningnan niya si Mara, mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila nandidiri sa isang insekto. Huwag na huwag kang lalapit sa bata nang hindi ko pinapahintulutan. Malamig na utos ni Ivana, ang boses na parang may lason. Ang trabaho mo lang ay linisin ang silid at siguraduhing hindi siya magiging abala sa mga bisita namin.
Tumango si Amaranta, hindi nagsasalita. Pinapanatili ang kanyang ulo na nakayuko. Ngunit sa ilalim ng kanyang dibdib, ang isang mainit na apoy ay naghahalab. Habang tumatalikod si Ivana, bahagyang lumingon si Nathan at sa isang iglap, bago pa man siya muling tawagin ng kanyang yaya, isang bahagyang pagngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang pagniting tila nagsasabing, "Alam kong ikaw ay ikaw." Gabi na nang pumasok si Dante sa silid ni Nathan. Doon, sa isang sulok, nakita niya si Mara na abalang nag-aayos ng mga laruan ng kanyang anak. Tumigil ang lalaki, pinagmamasdan ang bawat kilos ng babae. May kakaiba sa paraan ng paghawak ni Mara sa mga laruan. Isang pag-iingat na tila hinahawakan nito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang mga mata ni Dante ay naging mapanuri. May mga sandaling nararamdaman niya ang isang pamilyar na init, isang alaalang pilit niyang binaon sa ilalim ng kanyang mga responsibilidad sa trabaho. Dante, ang iyong mga mata ay nagsisimulang magtanong, ngunit handa ka na bang makita ang katotohanang nakatago sa harap mo? O ang pagmamahal mo sa isang halimaw ay mas matimbang kaysa sa paghahanap ng liwanag na matagal nang nawala sa iyong tahanan? Sa loob ng mansyon, ang bawat segundo ay tila isang balanseng nakatuntong sa talim ng kutsilyo. Si Mara ay abala sa paglilinis ng silid ni Nathan. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may ingat habang ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang anumang bagay na maaaring magbunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Sa bawat pagpunas niya sa mga istante ng laruan, nakikita niya ang mga pasa sa braso ng bata. Mga pasang pilit na itinatago ni Nathan sa ilalim ng kanyang mahabang manggas. Isang gabi, habang naghahanda ng gatas, napansin ni Mara ang pagnginig ng bata habang nakatingin sa labas ng bintana. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga hakbang ay banayad na parang hangin. Kinuha niya ang isang pirasong papel at isang bolpen, at sa gitna ng katahimikan ng silid, iginuhit niya ang isang simpleng larawan ng isang ibong malayang lumilipad. Inilapit niya ito kay Nathan at marahang hinawakan ng kamay ng bata. "Nathan, hindi mo kailangang matakot," bulong ni Mara. Ang boses ay puno ng init na matagal nang kinasasabikan ng bata. Biglang nagbago ang mga mata ni Nathan. Hindi na ito ang mga matang blangko, kundi mga matang puno ng pag-asa. Dahan-dahang kinuha ng bata ang bolpen at iginuhit ang isang maliit na stick figure na nakahawak sa pakpak ng ibon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mara ang isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Hindi lamang siya isang katulong. Siya ang naging saksi sa unti-unting pagbabalik ng liwanag sa isang buhay na matagal nang ibinilanggo sa dilim. Ngunit sa labas ng silid, ang bawat galaw ni Ivana ay puno ng pagkukunwari. Nang pumasok si Dante sa mansyon, sinalubong siya ni Ivana ng isang yakap na tila puno ng pagmamahal. "Dante, nag-aalala ako para kay Nathan. Nakikita ko si Mara na masyadong malapit sa bata. Baka naiimpluwensyahan niya ang isip ng ating anak." Wika ni Ivana, ang boses ay parang isang maamong tupa. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa pinto ng silid ni Nathan. Napakunot ang noo ni Dante, ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalinlangan. "Mara, ang katulong na kinuha ni Lola Esme, maayos naman ang kanyang trabaho. Ivana, nakikita ko ang pagbabago kay Nathan mula nang dumating siya." "Pagbabago? O baka manipulasyon?" Mabilis na sagot ni Ivana. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang mapanlinlang na ngiti. "Dante, huwag kang magpadala sa iyong emosyon. Ang mga taong galing sa labas ay handang gawin ang lahat para makuha ang ating tiwala at sirain ang ating pamilya." Habang nag-uusap ang dalawa, nakasilip si Mara mula sa pinto. Nakita niya ang pagngisi ni Ivana nang hindi nakatingin si Dante. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ivana ay parang lason na unti-unting pumapatay sa tiwala ni Dante sa kanyang sarili
at sa mga taong nasa paligid niya. Dante, hanggang kailan mo hahayaang ang isang halimaw ang magdikta ng iyong nararamdaman? Hindi mo ba nararamdaman ang lamig na dala ng bawat yakap niya at ang init ng bawat pagkalinga na pilit mong itinatanggi? Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila bumibigat sa bawat paglipas ng oras. Sa kusina, habang naghahanda ng tanghalian, nakita ni Mara ang pagpasok ni Ivana. Hindi na nito kailangan pang magpanggap na mabait. Sa loob ng 4 na dingding na ito, ang bawat utos ni Ivana ay parang latigo na humahampas sa katahimikan. Mara, tawag ni Ivana. Ang kanyang tinig ay malamig na yelo. Sabi ni Dante ay maayos daw ang trabaho mo. Ngunit napansin ko, masyado kang nagiging malapit sa bata. Nakalimutan mo na ba ang iyong lugar? Ikaw ay isang alipin. At ang mga alipin ay walang karapatang maging kaibigan ng kanilang Panginoon. Hindi sumagot si Mara. Nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng sandok. Alam niya na ang bawat salita ni Ivana ay isang patibong. Gusto nitong magalit siya. Gusto nitong magkamali siya upang magkaroon ng dahilan para sipain siya palabas. At isa pa, dagdag ni Ivana, lumapit siya ng bahagya hanggang sa maramdaman ni Mara ang amoy ng mamahaling pabango nito na nakakasulasok. Huwag kang magkakamaling isipin na may kakampi ka rito. Ang bawat kilos mo ay pinagmamasdan ko. Kung may isang maling galaw ka lang na makakasira sa plano ko para sa kasal namin ni Dante, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa mansyong ito ng buhay. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang malakas na pagtatalo sa pagitan ni Dante at Ivana. Mula sa likod ng pinto ng kusina, naririnig ni Mara ang bawat sigaw. Dante, kailangan nating ipasok si Nathan sa special facility. Ang bata ay hindi nagbabago, lalo lamang siyang nagiging mailap dahil sa impluensya ng bagong katulong na iyon. Hindi siya normal. Sigaw ni Ivana, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na kunwari. Ivana, hindi siya baliw. Anak ko siya. Sagot naman ni Dante, ang boses ay puno ng frustration at pagod. Ayaw kong dalhin siya sa lugar na yon. Ang kailangan niya ay pag-unawa, hindi pagkulong. Ngunit hindi tumitigil ang gaslighting ni Ivana. Ginamit niya ang bawat mahinang punto ni Dante, ang takot nito na maging isang pabigat sa lipunan, ang kanyang pagiging desperado na magkaroon ng normal na pamilya. Dante, kung mahal mo ako at ang pamilyang itatayo natin, dapat mong gawin ito para rin ito sa kinabukasan natin. Huwag kang maging mahina. Sa bawat salitang binitawan ni Ivana, nararamdaman ni Mara ang paghina ng paninindigan ni Dante. Ang lalaking dati niyang hinangaan dahil sa kanyang kabutihan ay unti-unti nang nagiging anino ng sarili niyang mga pagkakamali at takot. At sa gitna ng lahat ng ito, si Nathan, ang batang walang boses, ay nakaupo sa sulok ng kanyang silid. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi alam ni Mara, habang abala ang lahat sa pagtatalo, isang itim na van ang huminto sa likod ng mansyon. Isang lalaking may mukhang matapang ang bumaba at nakipagkita kay Ivana sa dilim ng garahe. Handa na ang lahat, Miss Ivana, bulong ng lalaki. Bukas ng gabi, ang bata ay mawawala na sa mansyong ito. Siguraduhin lang ang bayad. Dante, nakikinig ka ba? Ang halimaw na pinapakain mo sa iyong hapagkainan ay naghahanda na ng patalim para sa iyong sariling dugo. Kailan mo ba mapapansin na ang taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang unti-unting nagwawasak sa iyong mundo? Ang gabi ay balot ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbababala ng isang malakas na dilubyo. Ang tanging naririnig sa loob ng mansyon ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong na parang mga daliring kumakatok sa bintana. Hindi mapakali si Mara sa kanyang higaan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, isang babala
Mula sa kanyang instinto bilang isang ina, dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa silid ni Nathan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, nakita niyang nakabukas ito ng bahagya. Ang lamig na humahampas mula sa loob ay hindi galing sa aircon. Ito ay lamig ng hangin galing sa labas. Sa kislap ng kidlat, nakikita ni Mara ang bakanting kama. Wala si Nathan. Nathan! Ang sigaw na namuo sa kanyang lalamunan, ngunit hindi niya mailabas dahil sa takot. Mabilis siyang tumakbo patungo sa balkonahe at doon, sa ilalim ng madilim na kalsada, nakita niya ang isang itim na van na mabilis na humaharurot palayo. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Mara palabas ng mansyon. Hindi niya inintindi ang matatalim na bato na tumutusok sa kanyang mga paa o ang lamig ng ulan na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng bata, ang batang itinuturing na niyang sariling anak. Narating niya ang isang abandonadong bodega sa dulo ng kalsada. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya si Nathan na nakatali sa isang upuan. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Sa tabi niya ay ang dalawang lalaking nakita ni Mara sa garahe noong nakaraang gabi. Pakawalan niyo siya! Sigaw ni Mara habang humahangos, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at galit. Tumawa ang isa sa mga lalaki, isang nakakangilong tunog na parang bakal na kinakalos sa semento. Matapang ang katulong na ito, pero huli ka na Mara. Ikaw ang gagawin naming dahilan kung bakit nawala ang batang ito. Sa isang iglap, sinubukan ni Mara na sagipin si Nathan. Isang malakas na tulak ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Dahilan upang tumama ang kanyang katawan sa mga lumang kahoy. Ang hapdi ay gumapang sa kanyang likuran, ngunit hindi siya sumuko. Niyakap niya si Nathan ng mahigpit. Ginawa niyang kalasag ang sariling katawan laban sa mga kamay na gustong kumuha sa bata. Huwag! Huwag niyo siyang sasaktan! Bulong ni Mara habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bodega at pumasok si Dante. Kasunod si Ivana na kunwari ay humihikbi. Ngunit bago pa makapagsalita si Mara, nauna na si Ivana. Dante, tingnan mo! Sinasabi ko na sa'yo, si Mara ang kumuha kay Nathan. Turo ni Ivana. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sindak. Nakita ko siyang pinalalabas si Nathan sa gate kanina. Mara, paano mo ito nagawa sa amin pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita ni Dante? Tumingin si Dante kay Mara. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga. Sa sipag ng katulong ay napalitan ng isang matalim at malamig na pagdududa. Nakita niya si Mara na yakap-yakap si Nathan, ngunit sa gitna ng kaguluhan at sa mga lason na itinanim ni Ivana sa kanyang isip, ang nakikita niya ay isang kriminal na nahuli sa akto. Bakit? Ang tanging nabitawang salita ni Dante, ang boses ay basag sa sakit. Hindi makapagsalita si Mara. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libo-libong karayom. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro si Ivana. Ngunit ang pagod at ang sakit ng kanyang katawan ay unti-unting kumukuha sa kanyang malay. Nakita niya ang pagngisi ni Ivana sa likod ni Dante. Isang ngising nagtatagumpay. Isang ngingising nagsasabing, tapos na ang laban. Dante, ang katotohanan ay nasa harap mo na. Ngunit bakit mas pinili mong pakinggan ang bulong ng ahas kaysa sa tibok ng puso ng taong handang mamatay para sa iyong anak? Ang katahimikan sa loob ng maliit at madilim na stockroom ay kasing bigat ng semento. Nakaupo si Mara sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng magaspang na lubid na unti-unting kumakain sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi ng sugat ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang puso nang makita ang puot sa mga mata ni Dante kanina. Sa bawat pagpikit niya, naaalala niya ang mukha ni Nathan, ang bata na tanging
nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay muli. Ngayon ay muling nasa ilalim ng kuko ng isang halimaw. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang opisina, nakatitig si Dante sa kawalan. Ang bawat salita ni Ivana ay tila lason na umiikot sa kanyang isipan, ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tumatangging maniwala. Hindi niya malimutan ang paraan ng pagyakap ni Mara kay Nathan sa bodega. Isang pagyakap na puno ng proteksyon, hindi ng pananakit. Ang katahimikan ay nabasag nang bumukas ang pinto nang walang pahintulot. Pumasok si Lola Esme, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Hawak niya ang isang lumang sobre na kulay kape, na tila babaon ang lahat ng dumi ng nakaraan. Dante anak, itigil mo ang kahibangan mong ito bago pa maging huli ang lahat. Ang boses ni Lola Esme ay parang isang babala mula sa hukay. Lola, hindi ngayon ang oras. Traidor ang babaeng pinatuloy niyo rito. Sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay pagod at puno ng pait. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, inilapag niya ang sobre sa mesa at dahan-dahang inilabas ang mga nilalaman nito. Isang lumang ulat ng pulisya, mga litrato ng isang nawasak na bisikleta, at isang piraso ng plaka ng sasakyan na may tatak ng pamilya ni Ivana. 10 taon na ang nakalilipas, isang bata ang namatay sa kalsada. Isang inosenteng buhay ang kinuha ng isang babaeng lasing sa kapangyarihan at alak. Simula ni Lola Esme, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Dante. Ang babaeng yon ay si Ivana at ang inang nawalan ng anak. Ang inang namatay ang kaluluwa dahil sa hustisyang ipinagkait mo at ng batas, ay ang babaeng nakakulong na ngayon sa iyong silid imbakan. Ang mundo ni Dante ay tila tumigil. Ang pangalan sa ulat ng pulisya ay malinaw na nakasulat, Amarantha. Dahan-dahan niyang binalikan ang lahat. Ang paghila ni Mara kay Nathan, ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang mga mata, na laging puno ng pighati. Hindi siya isang kriminal. Siya ay isang biktima na naghahanap ng katarungan sa gitna ng mga lobo. Mabilis na tumakbo si Dante patungo sa stockroom. Binuksan niya ang pinto nang may matinding pagsisisi. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya si Amarantha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Amarantha. Ang bulong ni Dante, isang pagsusumamo na puno ng sakit. Tumingala ang babae. Hindi na niya kailangang magtago sa pangalang Mara. Ang kanyang tunay na pagkatao ay lumabas ng may bagsik. Bakit, Dante? Bakit ngayon lang? Namatay ang anak ko dahil sa babaeng pakakasalan mo. Kinuha niya ang lahat sa akin. At ngayon, kukunin niya rin ang anak mo dahil sa iyong pagkabulag. Lumuhod si Dante sa harap niya. Hindi niya inintindi ang kanyang mamahaling Celestia na nadudumihan sa sahig. Kinuha niya ang mga kamay ni Amarantha. Pilit na kinalagan ang mga tali habang ang kanyang sariling mga luha ay pumapatak sa mga sugat ng babae. Wala siyang masabi. Ang bawat salita ay tila kulang para punan ang 10 taon ng paghihirap na dinanas ng babaeng ito dahil sa kanyang pamilya at sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Patawad! Patawarin mo ako, Amarantha. Ang tanging nasabi ni Dante, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng emosyon. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng tunog ng isang sasakyang mabilis na umaalis sa labas. Nagkatinginan silang dalawa. Ang takot na nararamdaman ni Amarantha ay bumalik ng mas matindi. Alam niya ang takbo ng utak ni Ivana. Kapag naramdaman nitong talo na siya, sisiguraduhin niyang may kasama siyang babagsak. Dante, ang iyong pagsisisi ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang panganib ay mas malapit na kaysa sa iyong iniisip. Ang halimaw na iyong minahal ay hindi aalis ng mag-isa. Sa kanyang pagtakas, dala niya ang tanging bagay na nag-uugnay sa inyong dalawa,
ni Amarantha. Wala na siya. Dante, kinuha niya ang anak mo. Kinuha niya si Nathan. Ang sigaw ni Amarantha ay yumanig sa bawat sulok ng mansyon, isang tinig na puno ng desperasyon na tila humihiling sa langit na ibalik ang batang nawala. Ang silid ni Nathan ay walang laman. Tanging ang malamig na hangin galing sa bukas na bintana ang sumasalubong sa kanila. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ivana ay nananatili pa rin sa hangin. Isang amoy na dati ay simbolo ng karangyaan, ngunit ngayon ay amoy ng isang mabulok na kasinungalingan. Mabilis na kinuha ni Dante ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ngunit sa bawat tawag na kanyang ginagawa sa mga awtoridad, iisang sagot lamang ang kanyang natatanggap. Pasensya na, Mr. Alcacid, ngunit ang utos ay galing sa itaas. Ang kapangyarihan ng ama ni Ivana, ang maimpluwensyang politiko, ay tila isang malaking pader na humaharang sa bawat hakbang nila patungo sa katarungan. Akala ba niya ay matatakot niya ako? Ang bulong ni Amarantha. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi sa kanyang muka gamit ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko at puno ng pag-aalangan, ngayon ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng mansyon. Hindi na ako ang Mara na maaari niyang apak-apakan. Ako si Amarantha at kukunin ko ang lahat ng kinuha niya sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni Amarantha ang mga katulong at gwardiya ng mansyon na dati ay tumitingin sa kanya ng may panghuhusga. Sa halip na magmakaawa, tumayo siya ng tuwid. Alam ninyo ang totoo. Nakita ninyo kung paano niya tratuhing parang basura ang batang iyon. Nakita ninyo ang mga pasa sa braso ni Nathan. Huwag ninyong hayaang ang takot ang magdikta sa inyong konsensya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay napalitan ng mga bulungan. Isa-isang nagsimulang lumapit ang mga tauhan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-amin sa katotohanang matagal na nilang ikinubli dahil sa takot kay Ivana. Samantala, sa isang eksklusibong suite sa isang hotel kung saan naghahanda si Ivana para sa kanilang kasal, nakatitig ang babae sa salamin. Nakasuot na siya ng kanyang mamahaling wedding gown. Ang puting tela ay tila sumasagisag sa kanyang pilit na kalinisan. Sa likod niya, nakaupo si Nathan. Ang bata ay nakatali sa isang silya. Ang kanyang bibig ay may takip na tela upang hindi makagawa ng anumang tunog. Huwag kang mag-alala, Nathan. Ang boses ni Ivana ay puno ng tamis na may kasamang lason habang inaayos niya ang kanyang belo. Pagkatapos ng kasal na ito, magiging maayos din ang lahat. Ipapadala kita sa isang lugar kung saan hindi mo na ako kailanman magiging problema. At ang babaeng iyon, ang Amarantha na iyon, sisiguraduhin kong sa kulungan siya mabulok. Ngunit hindi alam ni Ivana na habang inaayos niya ang kanyang sarili, si Amarantha ay hindi na naghihintay ng tulong mula sa batas. Kasama si Lola Esme at ang mga ebidensyang matagal nang itinago, patungo na sila sa simbahan. Hawak ni Amarantha ang isang maliit na sobre, isang lihim na hindi alam ni Ivana na naitabi ni Lola Esme sa loob ng maraming taon. Ito ang huling piraso ng puzzle na magpapatunay na si Ivana ay hindi lamang isang mamamatay tao, kundi isang mapagpanggap na nagnakaw ng pagkakakilanlan ng kanyang sariling yumaong kapatid. Dante, ang bawat hakbang ng iyong sasakyan patungo sa simbahan ay isang hakbang patungo sa katotohanang wawasak sa iyong mundo. Ngunit sa likod ng bawat pagkawasak, naroon ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Bago umalis ng mansyon, isang itim na sobre ang iniwan sa harap ng pinto ng opisina ni Dante. Walang pangalan. Tanging isang pulang selyo lamang ang nakatatak dito. Ivana, handa ka na bang makita ang iyong sarili sa harap ng dambana? Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang makasalanang huhusgahan ng lahat? Ang bawat hakbang ni Ivana patungo sa dambana ay tila isang marahang sayaw sa ibabaw ng mga pako.
Ang katedral ay balot ng bango ng libu-libong sariwang bulaklak at ang puting tela ng kanyang belo ay parang hamog na bumabalot sa isang madilim na lihim. Sa bawat ngiti niya sa mga panauhing kabilang sa alta sosyedad, tila ba ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay laban sa katotohanan. Sa tabi niya, si Dante ay nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mukha ay parang isang pader na walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa malayo. Tila may hinahanap na hindi matagpuan sa loob ng simbahang yon. Nagsimulang gumamaralgal ang boses ng pari. Ang mga salita tungkol sa pagmamahal at katapatan ay tila mga insultong humahampas sa katahimikan. Kung sino man ang may malakas na dahilan upang ang kasalang ito ay hindi matuloy, magsalita ngayon o habang buhay na manahimik. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ngunit bago pa makasagot ang sino man, ang malaking pintuan ng katedral ay bumukas ng may malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, nakatayo si Amaranta. Hindi siya pumasok bilang isang pulubi o bilang isang katulong na humihingi ng awa. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng paninindigan. Sa tabi niya ay si Lola Esme na may hawak na isang lumang tape recorder. Ako ang tututol. Ang boses ni Amaranta ay malinaw at hindi nanginginig. Bumasag sa banal na katahimikan ng seremonya. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mukha ni Ivana ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na may hawak na buke ay nagsimulang manginig. Paano mo nagawang bastusin ang kasal ko? Mga gwardiya, ilabas ang baliw na yan. Ang sigaw ni Ivana, ang kanyang boses ay unti-unti nang nawawala ang tamis at napapalitan ng bagsik. Ngunit hindi natinag si Amaranta. Itinaas ni Lola Esme ang recorder at pinindot ang button. Ang boses na lumabas doon ay hindi boses ng isang biktima, kundi ang boses ni Ivana na puno ng lason. Siguraduhin mong itatago mo ang bata sa lugar na hindi na nila mahahanap. Kapag nakuha ko na ang yaman ni Dante, wala na akong pakialam kung anong mangyari sa batang piping iyan. Ang buong katedral ay tila tumigil sa paghinga. Ang mga mata ng mga panauhin ay nalipat kay Ivana na ngayon ay tila isang hayop na nasok sa kanto. Sa likod ni Amaranta dahan-dahang lumabas si Nathan. Ang bata ay hindi na nakatali. At sa kabila ng takot na bakas sa kanyang mukha, tumakbo siya patungo sa gitna ng aisle. "Nanay!" Ang sigaw ni Nathan. Isang salita. Isang salitang bumasag sa maraming taon ng pananahimik. Isang salitang tumago sa puso ni Dante na tila isang kidlat. Sa gitna ng kahihiyan at pagkakasukol, ang maskara ng kabutihan ni Ivana ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang magandang mukha ay napalitan ng isang ngising puno ng desperasyon. Sa bilis ng pangyayari, dahan-dahan niyang inabot ang loob ng kanyang buke ng mga bulaklak, kung saan may kumikinang na bagay na tila gawa sa bakal ang nakatago sa ilalim ng mga rosas. "Dante, ang iyong anak ay nagsalita na, at ang katotohanan ay nakahain na sa iyong harapan. Ngunit handa ka ba sa huling hagupit ng isang halimaw na wala nang balak sumuko ng buhay? Mamatay ka na. Ikaw ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko." Ang boses ni Ivana ay hindi na boses ng isang tao. Ito ay isang matinis na palahaw ng isang sugatang hayop na wala nang matakbuhan. Mula sa tumpok ng mga rosas sa kanyang bouquet, sumilay ang isang matalim na patalim na kasing lamig ng kanyang budhi. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, mabilis na sumugod si Ivana patungo kay Amaranta. Ang katedral na kanina lamang ay dambana ng pag-ibig ay biglang naging entablado ng kamatayan. Nanigas ang buong katawan ni Amaranta. Nakita niya ang bawat dahan-dahang paggalaw ng patalim na tila ba humihiwa sa hangin patungo sa kanyang dibdib. Niyakap niya si Nathan nang mahigpit. Ginawa ang kanyang sariling likod na panangga para sa bata, habang ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit.
naghihintay sa hapdi ng kamatayan. Ngunit ang hapding inaasahan ay hindi dumating. Sa halip, ang narinig niya ay ang marahas na pagbuga ng hangin mula sa isang tao at ang tunog ng mabigat na katawang bumagsak sa sahig. Nang imulat ni Amaranta ang kanyang mga mata, ang mundo ay tila nawalan ng kulay. Si Dante ay nakatayo sa kanyang harap. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran kung saan ang puting polo ng kanyang tuxedo ay dahan-dahang nababahiran ng kulay pulang likido. Ang dugo ay tila isang malupit na pinturang gumuguhit ng katotohanan sa puting tela. Dante! Ang tanging sigaw na lumabas sa mga labi ni Amaranta bago siya tuluyang napaluhod sa tabi ng lalaki. Ang mga gwardya ay mabilis na sumakmal kay Ivana, na ngayon ay tumatawa ng histerikal habang ang kanyang trahe de boda ay may mga talsik din ng dugo. Ang bawat hakbang ng mga tao sa paligid, ang sigawan at ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay tila naging isang malabong ingay na lamang sa pandinig ni Amaranta. Sa loob ng ambulansya patungo sa ospital, mahigpit ang hawak ni Amaranta sa malamig na kamay ni Dante. Ang bawat pagtibok ng ugat sa leeg ng lalaki ay tila isang kandilang unti-unting nauubos. Nakatingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi nito naramdaman sa loob ng maraming taon. Amaranta, patawarin mo ako sa lahat. Ang mahinang bulong ni Dante, ang bawat salita ay tila isang malaking sakripisyo ng hininga. Alagaan mo si Nathan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Dante. Mabubuhay ka. Kailangan ka ni Nathan. Kailangan ka namin. Ang boses ni Amaranta ay basag, puno ng pagsisisi at isang pag-ibig na pilit niyang itinanggi dahil sa galit. Pagdating sa ospital, ang puting pasilyo ay tila naging isang walang katapusang lagusan ng takot. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Amaranta. Si Nathan ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa laylayan ng damit ni Amaranta. Ang kanyang mga mata ay muling nababalot ng takot na baka tuluyan na ring mawala ang kanyang ama. Sa loob ng ICU, ang tanging naririnig ay ang mekanikal na tunog ng makina na sumusukat sa bawat pintig ng puso ni Dante. Ang bawat guhit sa screen ay simbolo ng pag-asa, ngunit bawat guhit din ay tila mas lalong nagiging mababaw. Lumapit si Amaranta sa tabi ng higaan ni Dante. Hinawakan niya ang kamay nito, ang kamay na dati ay nagpahirap sa kanya. Ngunit ngayon ay tanging kamay na nais niyang kapitan sa katahimikan ng silid. Isang matagal at matinis na tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa makina. Ang tuwid na guhit sa monitor ay tila isang mahabang kalsadang walang hangganan. Hudyat na ang puso ni Dante ay huminto sa paglaban. Dante? Dante, gumising ka! Ang pagsusumamo ni Amaranta habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng lalaki. Dante, ito na ba ang katapusan ng iyong pagbabayad puri? Iiwan mo ba si Amaranta sa gitna ng katotohanang ngayon lamang niya natanggap? O may puwang pa ba para sa isang milagro sa gitna ng mga pusong durog at sugatan? Ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay tila isang taon ng paghihirap. Ang matinis at walang katapusang tunog mula sa makina ay parang isang koro ng kamatayan na bumabalot sa buong ICU. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse. Ang kanilang mga mukha ay puno ng konsentrasyon habang pilit nilang ibinabalik ang buhay sa katawan ni Dante. Itinulak nila si Amaranta palabas at ang huling nakita niya ay ang maputlang mukha ng lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. Sa labas ng pinto, napasandal si Amaranta sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin. Hindi niya akalain na
Sa kabila ng lahat ng puot, ang mawala si Dante ay magdudulot sa kanya ng ganito katinding sakit. Nanay, huwag kang umiyak. Gising si Daddy, di ba? Ang boses ni Nathan ay parang isang malambot na haplos sa gitna ng unos. Nakatayo ang bata sa harap niya. Ang kanyang maliliit na mata ay puno rin ng luha ngunit may bakas ng katatagan. Niyakap ni Amarantha ang bata ng mahigpit. Doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, ang dalawang pusong sugatan ay naging isa sa paghahanap ng pag-asa. Lumipas ang ilang oras bago lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahagyang ngiti na nagbigay ng hudyat ng kaligtasan. Matatag ang kanyang puso. Nagtagumpay kami sa pag-revive sa kanya, ngunit nasa critical pa rin siyang kondisyon. Kailangan nating maghintay kung kailan siya magigising. Habang nagpapatuloy ang laban ni Dante para sa kanyang buhay, sa kabilang panig ng lungsod, isang kakaibang uri ng pagdurusa ang dinaranas ni Ivana. Sa loob ng madilim at masikip na selda, ang dating reyna ng Forbes Park ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang maruming damit na pangkasal ay tila isang basahang simbolo ng kanyang pagbagsak. Dumating ang kanyang ina, si Doña Victoria, ngunit hindi upang damayan siya. Wala akong anak na kriminal, Ivana. Ang boses ng matanda ay walang bahid ng awa. Sinira mo ang pangalan ng ating pamilya. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawaging ina. Mabulok ka sa kulungan sa lahat ng iyong ginawa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na baulok. Naiwan si Ivana na mag-isa, ang kanyang tawa ay naging hikbi habang unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng karma na siya mismo ang nagtanim. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Amarantha si Nathan sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang anak. Ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan. Inilapag ni Amarantha ang isang pumpon ng puting bulaklak sa ibabaw ng puntod. Anak, nakamit na natin ang hustisya, bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Hindi ka na mag-iisa sa iyong katahimikan. Ang taong gumawa nito sa iyo ay nagbabayad na. Habang nakatayo sila doon, napansin ni Amarantha ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot ito ng simpleng damit, may hawak na isang piraso ng puting rosas at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Nang magtama ang kanilang mga paningin, dahan-dahang lumapit ang lalaki. Sino ka? Tanong ni Amarantha. Ang kanyang instinto ay muling nagbabala ng isang bagong katotohanan. Ang lalaki ay hindi sumagot agad. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng puntod ng anak ni Amarantha at dahan-dahang inilapag ang rosas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa bawat paghinga niya, ramdam ang bigat ng isang lihim na matagal nang ikinubli sa ilalim ng takot. Ako ang tunay na nagmaneho ng sasakyan nung gabing iyon. Ang boses ng lalaki ay basag, parang isang sirang plaka na nagnanais na maayos. Inutusan ako ni Ivana na akuin ang lahat, ngunit hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan. Nanigas ang buong katawan ni Amarantha. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Isang bagong pahina ng katotohanan ang bumubukas. At sa pagkakataong ito, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay handa ng maghilom o muling magbukas ng mas malalim. Ang bawat salitang binitawan ng lalaking nasa harap ng puntod ay tila mga huling patak ng ulan pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Ang driver na si Mang Carding na naging anino ng kasalanan ni Ivana sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay sumuko na rin sa bigat ng kanyang konsensya. Hindi na kailangan ni Amarantha ng galit. Sapat na ang makitang ang katotohanan ay kusa nang lumalabas mula sa madidilim na sulok ng nakaraan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang malamig na pasilyo ng korte ay napuno ng ingay ng mga sapatos
na naglalakad sa makinis na sahig. Sa loob ng courtroom, nakaupo si Amaranta ng may dangal. Hindi na siya ang boyband na minaliit, hindi na siya ang Mara na pinagbintangan. Sa tapat niya, nakaupo si Ivana na ngayon ay wala ng ningning ang mga mata, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang hatol ng batas ay kasing bigat ng kanyang mga krimen, habang buhay na pagkabilanggo. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Ivana nang basahin ang sentensya. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay nauna nang nabilanggo sa sarili niyang kasamaan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa isang pribadong silid sa ospital, ang sikat ng araw ay marahang humahaplos sa mukha ni Dante. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Amaranta na may banayad ng ngiti. Ang kanyang katawan ay mahina na pa rin at may mga bahagi ng kanyang mga binti na hindi pa gaanong gumagalaw. Ngunit ang liwanag sa kanyang paningin ay sapat na upang malaman niyang buhay siya. Amaranta, nandito ka. Ang boses ni Dante ay mahina, parang isang bulong ng hangin sa madaling araw. Nandito ako, Dante. Hindi ako aalis, sagot ni Amaranta habang hinahawakan ang kamay ng lalaki. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pangako ng paghilom. Tapos na ang lahat. Wala nang magtatangkang manakit sa atin. Lumipas ang mga linggo at ang rehabilitation ni Dante ay naging isang paglalakbay ng tiyaga at pagmamahal. Si Amaranta ang naging kanyang lakas, ang kanyang mga kamay, ang naging gabay sa bawat hakbang na muling sinubukan ni Dante na gawin. Sa gitna ng hirap, ang kanilang mga puso ay unti-unting nakahanap ng isang bagong ritmo, isang pag-ibig na hindi na nabubuhay sa anino ng nakaraan, kundi sa liwanag ng kasalukuyan. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa dalampasigan ng Batangas, naglalakad ang tatlo sa pampang. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay parang isang oyayi ng kapayapaan. Bit-bit ni Amaranta ang isang lumang kantay. Ang telang dati ay puno ng kanyang mga luha para sa anak na nawala. Huminto siya, hinarap ang malawak na asul na dagat, at dahan-dahang binuksan ang kanyang palad. Hinayaan niyang tangay ng hangin ang tela. Pinapanood itong lumipad palayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang sa abot tanaw. Malaya ka na, anak. Malaya na rin tayo. Bulong ni Amaranta sa kanyang sarili habang ang isang patak ng luha ng kaligayahan ay gumapang sa kanyang pisngi. Lumapit si Dante sa kanya. Hawak-hawak ang kamay ni Nathan. Ang lalaki ay nakatayo na ng tuwid. Bagaman may bahagyang pag-ika sa kanyang lakad, ang kanyang mukha ay puno ng buhay. Lumuhod si Dante sa buhanginan, sa harap ni na Amaranta at Nathan. Amaranta, alam kong wala ng sapat na paraan para mabayaran ko ang lahat ng sakit. Panimula ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ngunit gusto kong ialay ang natitirang buhay ko para maging karapat-dapat sa inyo ni Nathan. Will you stay with us? For good? Will you let me love you the way you deserve to be loved? Hindi na kailangan ng mga mabulaklak na salita. Ang sagot ay nakikita sa mga mata ni Amaranta, isang pagtango na puno ng katiyakan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amaranta, isang malambot na kamay ang humawak sa kanilang mga braso. Tumingala si Nathan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning tulad ng mga bituing nagsisimula ng sumilay sa langit. Ang bata ay huminga ng malalim at sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, ang kanyang tinig ay narinig ng malinaw at buo. Mahal kita, nanay. Ang mga salitang yon ay parang isang himala na bumalot sa kanilang tatlo. Ang bawat sugat, bawat sakit, at bawat sakripisyo ay tila naglaho sa isang iglap, pinalitan ng isang kaligayahang walang katapusan. Niyakap ni Amaranta ang bata at si Dante ng mahigpit, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay
sa kanilang bagong simula bilang isang tunay na pamilya. 3 taon ang mabilis na lumipas, na parang mga pahina ng isang lumang libro na tinangay ng hanging dagat. Sa isang tahimik na kanto ng isang bayan sa labas ng maingay na Maynila, matatagpuan ang isang maliit na panaderya na may pangalang Amaranthus Grace. Ang bango ng bagong luto na pandesal at matatamis na tinapay ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na nagbibigay ng init at katiwasayan sa bawat taong dumadaan. Sa loob ng panaderya, makikita si Amarantha na abala sa pag-aayos ng mga pastries. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng paltos mula sa mabigat na trabaho at mga sugat mula sa magaspang na lubid, ngayon ay nababalot ng puting harina at pagmamahal. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay hindi na marka ng pighati, kundi mga bakas ng bawat ngiting ibinigay niya sa kanyang bagong buhay. "Nanay, handa na po ang mga box para sa delivery." Ang masiglang tawag ni Nathan. Ang bata, nang ngayon ay mas malaki na at puno ng sigla, ay mabilis na kumikilos sa paligid. Ang kanyang boses ay naging musika sa pandinig ni Amarantha. Isang tinig na dati ay pilit na ibinilanggo ng takot. Ngunit ngayon ay malayang lumilipad. Hindi na siya ang batang piping nagtatago sa dilim. Siya na ang liwanag na nagbibigay ng kulay sa bawat umaga ni Amarantha. Pumasok si Dante mula sa likuran. May daladalang isang maliit na pumpon ng mga ligaw na bulaklak. Bagaman may bahagyang pag-ika pa rin sa kanyang paglalakad, isang permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo noong gabing iyon sa katedral, ang kanyang tindig ay puno ng dangal at kapayapaan. Lumapit siya kay Amarantha at marahang inilagay ang mga bulaklak sa isang florera sa tabi ng counter. Para sa pinakamagandang panadera sa buong mundo. Bulong ni Dante, sabay haplos sa buhok ni Amarantha. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. At sa sandaling iyon, tila sumagot ang lahat ng mga katanungan ng nakaraan. Nagawa na bang magpatawad ni Amarantha? Oo. Pinatawad niya si Dante, hindi dahil kinalimutan niya ang sakit, kundi dahil nakita niya ang tapat na pagbabago at ang walang hanggang pagsisikap nito na itama ang lahat. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili sa mga taong sinisi niya ang sariling pagkatao sa pagkawala ng kanyang unang anak. Ang puot kay Ivana ay naglaho na rin, hindi dahil karapat-dapat ang babae sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Amarantha na bigyan pa ng espasyo ang dilim sa kanyang puso. Nahanap na ba nila ang tunay na kapayapaan? Sa bawat hapunan na sabay-sabay silang nagdarasal, sa bawat gabi na hindi na kailangan ni Nathan ng ilaw para makatulog, at sa bawat umaga na hindi na gumigising si Amarantha na may luha sa mga mata, doon nila nahanap ang kapayapaang higit pa sa yaman ng mundo. Ano ang aral na iniwan ng kanilang kwento? Na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi tungkol sa lakas na bumangon mula sa pagkakalugmok. Na ang pagiging isang ina ay hindi lamang nasusukat sa dugo na dumadaloy sa mga ugat, kundi sa lalim ng sakripisyo at sa tibay ng pangakong hinding-hindi bibitaw. Habang lumulubog ang araw, naglalakad ang tatlo patungo sa kanilang maliit na tahanan sa likod ng panaderya. Ang tunog ng kanilang tawanan ay dahan-dahang humahalo sa huni ng mga kuliglig. Sa huling sulyap ni Amarantha sa langit, alam niyang ang kanyang unang anak ay nakangiti mula sa kabilang buhay, payapa, dahil alam nitong ang kanyang ina ay muling natutong magmahal at mahalin. Ang kwento ni Amarantha ay hindi nagtapos sa sakit. Ito ay nagtapos sa isang matamis na paalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay laging darating, bitbit ang pangako ng isang bagong simula. Nikha. At sa bawat pagsikat ng araw na yon, ang pag-ibig ay mananatiling buhay sa bawat tibok ng puso. Kasabay ng paglipad ng huling pahina ng ating kwento, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagtangis, at sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito
nina Amarantha, Dante, at Nathan. Hindi naging madali ang pagsulat sa bawat salitang inyong narinig. May mga gabi na ang aking panulat ay tila bumibigat, lalo na sa mga eksenang kailangan kong damhin ang bawat patak ng luha ni Amarantha para sa kanyang anak na nawala. Ang bawat sugat ng kanyang pagkatao ay tila naging sugat ko rin habang sabay-sabay nating hinahanap ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay inspirasyon mula sa mga totoong karanasan at sa katatagan ng mga kababaihang nakatagpo ko sa aking buhay, mga inang ang tanging sandata ay ang kanilang walang hanggang pagmamahal at pananampalataya. Nais kong iwan sa inyo ang isang mensahe ng pag-asa, tulad ng isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Ang pag-ibig at pagpapatawad ay may sariling lakas na baguhin ang tadhana at paghilumin ang pinakamalalim na sugat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na natin ang lahat, kundi ito ang pagpiling palayain ang ating mga sarili mula sa kulungan ng poot upang muling makakita ng ganda sa mundo. Ngunit sa huling bahaging ito, nais kong tanungin kayo bilang aking mga tagapakinig. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Amarantha, sapat na ba ang katarungang nakamit sa korte? O mas mahalaga ba sa inyo ang katahimikang dala ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala? Isang mabigat na desisyon, hindi ba? Kaya niyo rin bang yakapin ang taong minsang naging sanhi ng inyong pagkasira para lamang sa kapakanan ng inyong mga mahal sa buhay? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating nobela. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga puso, hiling ko na inyong ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Huwag ninyong kalimutang i-like ang ating video at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Ang inyong bawat suporta at pakikinig ay ang nagsisilbing inspirasyon sa akin upang patuloy na makalikha ng mga kwentong nagbibigay ng aral at pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong pag-alalay sa akin hanggang sa dulo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Ingat po kayong lahat.